Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang. Hala, nakakakilabot ang pasabog ni PRRD. Ako, grabe ito. Nabunyag lahat, PBBM, naiyak. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, no? Kung nahuli. Yan po yung congressman mga kababayan na kung saan naghamon or hinamon si Vice President Sara Duterte na magpa-lie detector test. Mamaya mga kababayan, ipapakita po natin kung paano po nahuli. Itong si Representative J. Kung-hun. Yan Bistado ang pinuno, walang kawala. Nako, yan mga kababayan, ito nga po, no? Walang kawala ang ating pinuno. Maikling clips lang po ito. Sana po masipat ng inyong mata kung ano ang nangyari. Yan mga kababayan. Okay, simulan na po natin dito sa nung panahon pala ni Teka lang. Okay. Nung panahon pala ni dating yung ama, no? Yung ama po ni PBBM, talagang uso na talaga yung party-party sa kanilang pamilya, mga kababayan. So ito, panoorin po natin itong konting video ito na kung saan nagpa-party-party ang pamilyang Marcos. Ito mga kababayan. Nako. Memorable too because the former First family and their friends didn't realize how hungry their own people were. Yan mga kababayan, yung balita po ito noong unang panahon pa, no? Sinasabi dito na hindi na-realize ng First family yung paghihirap ng mga tao sa Pilipinas. At nangyayari na naman po ngayon. Hindi naman na-realize ni Marcos Jr. kung paano naghihirap ang taong bayan, samantalang sila po party dito, party doon. Yun din po pala ang nangyayari noon, no? History repeat itself mga kababayan. Hindi naman tayo masyadong updated nung mga panahon yun. Siguro ko yung mga nakakatanda sa atin talagang nare-refresh nila yung mga nangyayari noon sa mga nangyayari ngayon, ano? Ito po. Hungry for political change at Yan, siguro si PBBM siguro ito. Itong kumakantang ito na naka-eyeglass mo. the very least. The palace tapes CBS News gained access to are but a fraction of the library and the legacy Ferdinand Marcos left behind. Jerry So yan mga kabayan, ipinakita lang po natin na parang walang pagkakaiba yung mga nangyari noon sa nangyayari ngayon, di ba? Anong masasabi nyo dyan? At ito pa mga kabayan, mula po ito kay Sir E.B. Hugalbot, no? Ito talagang mabilisan po ito. Sana makita nyo rin mga kabayan. Kapag hindi nyo nakita, uulitin natin to. Ito mga kabayan, may inabot, no? Kay President Bongbong Marcos Jr. wherein na parang patago nilang ginawa, no? Ito panoorin po natin. Panahon na magbabago at iayos ang mga dapat ayusin. So yan mga kabayan, nakita nyo ba yung inabot na puti ba? Parang puting di ba? Sachet. Sachet ba yun? Wait, ito ulitin po natin. Mabilis po kasi, mabilis Yun o. Inabot. Kita nyo na mga kabayan, may inabot po na parang puti, no? Yun, no? Ayun,
tinago sa bulsa. Nako. Ayos So yan mga kabayan, inabot tapos nilipat sa kamilang kamay at binulsa. Ano kaya yun mga kabayan, no? Marami po sa ating mga kabayan ang nagtatanong kung ano kaya yung puting parang sachet na inabot dito kay President BBM, no? Ano sa palagay nyo? Ano kaya yun? Asukal na puti, no? Well, anyway, baka panyo. Baka panyo po yun mga kabayan, ha? Ano po ang inyong opinion? I-comment lang po. Parang, sabi dito, parang street deal lang ng mga celebrity. Nako naman, nako. At ito na nga mga kababayan, ha? Ito po yung si Congressman sa Representative Kung Hoon na magpalay detector test daw si BP Sara. Teka lang, bebelta tayo. Baka ikaw ang gusto nating eto, huli po si Kung Hoon mga kabayan. Eto, sino to? Sino to? Mukhang mga singkit pa kayo dito ni PBBM, Congressman Kung Hoon, ha? Congressman J. Kung Hoon. Ito, parang mga singkit pa kayo dito ni PBBM, ha? Mukhang maganda ang tulog ninyo, ha? Alam niyo na mga kababayan. Baka alam na natin kung sinong pinuno. I mean, si pinuno naman talaga si BBM, 'di ba, ng ating bansa. Kakasa ka ba? BP Sara hinamon ni Representative Kung Hoon na magpalay detector test. Pero teka lang, bago si BP Sara magpalay detector test, bakit hindi ka muna magpa-hair follicle test? 'Di ba? Sabay na kayo ni PBBM para mas malaman ng taong bayan kung sino ba talagang mas credible. Sino bang may kredibilidad? Para request, no? Eto lang, Congressman Kung Hoon, pag napatunayan mo talaga na or pag magpa-hair follicle test kayo ni PBBM, pag makonbinsi mo si PBBM, no? Pati ikaw na rin, pati yung si Abalos, kayong tatlo, kayong lahat na lang, no? Pag nagpa-hair follicle test po kayo, baka saladuhan pa kayo ng mga Pilipino. Kapag nag-negative, mga kababayan, pag nag-negative po yung result. Pero pag nag-positive, mga kababayan, pag umalis na kayo dyan. Diba? Mga talaga to, akala siguro nila hindi masisilip yung mga kanilang galawan. Eto, nagpapa-lie detector test, pero eto, hair follicle test pa lang kailangan para sa kanila. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Huling-huli. Huling-huli. Baka sabihin nyo naman, AI yan eh. AI ang photo na yan. Ako po. Lagot tayo dyan. Lahat na lang ginagawa nyong AI. Pag sa inyo AI, pag sa mga Duterte nyo binabanat, hindi. Totoong-totoo. Kahit tingnan lang, di ba si Abalos mga kababayan, binanatan sila yung video na inilabas ni Ma'am Harlika, mata lang ang ginamit at sinasabing AI yan. Naku, grabe naman po si Abalos. Eto, AI pa rin ba ito? Well, anyway mga kabayan, ito, pakinggan po natin ang balitang ito, ang video ito, at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang walang katapusang atake sa mga Duterte at lumabas na mga balitang walang nagawa raw ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas, taong bayan, hinalikan ang mga loyalista at ang gobyernong ngagba, sinampal ng katotohanan at mga resibo o katibayang pinakita na. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, tila totoo pala talaga ang binitawang pahayag kamakailan lamang ng Vice President na si Sara Duterte kaugnay sa mga big ticket projects kasama ang Belt Belt program na legacy ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang naumpisahan na ngayon ay nasayang lang
at nawala na dahil sa naudlot na umano'y pangako ni Bongbong Marcos. Tila binalikan ng karma ang mga loyalista at kamakalaban ngayon sa mga Duterte na nagsasabing walang nagawa raw ang dating administrasyon sa pamumuno ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos lumabas ang balita, matapang na ibinunyag umano ng isang veteran na broadcaster na si Ted Filon sa kanyang programa mismo sa radyo na kung saan na maging ang buong Senado ay tila sobrang nagulantang matapos malaman na wala raw palang kaukulang pondo o budget para sa kasalukuyang taon. Ang mga isa sa sobrang napaka-importanting proyekto ng Department of Transportation na siyang inaasahan mismo ng taong bayan na magbigay ng benepisyo sa ating mga commuters. Kasama na nga rito ang Support to Foreign Assisted Project, MRT Line 4 Project, Davao Public Transport Modernization Project DBTMP, North-South Commuter Railway System, Cebu Bus Rapid. Yan nga pong nakakapagtaka mga kababayan, no? Yung mga sinimulang mga infrastructure project ni PRRD ay pinahinto. Pero, mga kababayan, utang pa rin tayo ng utang. Inihinto yung mga project, pero bakit utang tayo ng utang? Nagbenta pa ng 25 tons of golds, reserve golds, or gold reserve ng Pilipinas, di ba? Bakit ganon? Anong nangyari? Bakit kayo tahimik mga tunggrista, mga sinatongs? Bakit kayo tahimik dyan? No? Pera ng taong bayan yan eh. Hindi kayo maghihirap kasi payaman na kayo ng payaman. Taong bayan ang maghihirap dyan. Para bayaran yung inuutang ninyo. At ang malaking tanong pa, saan nyo nilagay? Yung pinagbentahan ng gold natin, na utang tayo ng utang, pero yung mga project naman na PRRD ay in-stop ninyo. Meaning, saan nyo ilalagay ito? Na mga malalaking perang ito? Di ba? Ba talaga? Transit Project, Metro Manila Subway Project, PNR South Long Haul Project. Ang mga nabanggit na mga proyekto ay kasama di umano sa listahan sa Foreign Assisted Project na pupunduhan sana ng gobyerno ngayong taon. Malinaw di umano na ito ay nakalatag na sa National Expenditure Program pero nang aprubahan ng Kongreso at pinirmahan ni Marcos Jr. ang General Appropriation Act ay napunta na di umano ito sa unprogram appropriation. Ang mga naturang mga malalaki at isa sa mga pinakamahalagang proyekto na siyang nangangahulugan lamang na di umano na ito ay nakalagay na umano sa mga hindi itinuturing na mga hindi importanteng mga proyektong walang kaukulang pondo. Kaya nagkatotoo lahat ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nagkakamali na nakatenga na lang ang mga big tickets project na ang mga ipinangako raw umano noon ni Marcos Jr. ay kanya raw ipagpatuloy ang mga nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo. Putulin lang saglit natin mga kabayan, no? Kasi bigla ko lang pong naisip, wala namang big project itong administrasyong ito. Pero panay sila kolekta ng mga, parang nag-iipon sila ng malaking pera, di ba? Una, mga kababayan, wag po natin kalimutan yung PCS o yung Lotto. May tumatama pa rin, Dalawa palaging pong tumatama dyan. Pangalawa, mga kababayan, yung sa PhilHealth, no? O yung sa PhilHealth po, mga kababayan, 89 point something billion ang itransfer sa National Treasury ng ating gobyerno. Di ba? Parang nag-iipon sila eh. Pangatlo, yung gold natin, gold reserve ng Pilipinas, benenta. 25 tons of gold, mga kababayan, benenta. O additional na naman po sa kanilang pag-iipon, no? Yung flood control project, mga kababayan, na wala naman tayong nakikita pero mahigit 1 bilyon ang ginagastos araw-araw. O kasama na naman po yun sa kanilang iniipon. Ang tanong, bakit kayo nagganito? Bakit nag-iipon kayo? May paggagamitan ba kayong importante instead dito sa mga build project? Diba? Mas may importante pa ba dito? At may nababalitaan pa tayo. Magtataas, no? Yung sa SSS, mga kababayan, magtataas ang contribution. Nako po, anong nangyayari na?
Duterte. Hindi naman mapigilan na madismaya ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kaya never pumasok sa isip ko na iboto ang Marcos. May mga tanong ako sa kakayanan bilang presidente. Sa presidential debate, hindi nga siya humaharap. Bakit wala siguro siyang isasagot sa mga paninira sa kanya at paninira niya? Pangalawa, ano bang nagawa nung naging senador ka? Binibase ka ng track record ng kandidato. Nakakadismaya sa ating mga Pilipino na umaasa na may pagbabago sa Pilipinas. Binaon tayo sa kahirapan at patuloy ang pakikinabang ng mga magnanakaw na umaayon sa kanya. OFW ako, si Tatay Digong lang din ang kaisa-isang presidente na napagpapatigil ng laglag bala sa airport. Napakatagal ng problema yung laglag bala sa airport kung hindi dahil kay Tatay Digong, hindi pa din nalinis yung problema na yan. Kaya mabuhay ang mga Duterte. I absolutely agree 101% FRRD. Job well done, the Duterte's legacy not forgotten in the history of the Philippines. From Luzon, Visayas, and Mindanao. Hindi naghihirap ang buhay ng mga Pilipino sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi tulad ngayon, lumulubo lahat. Bilihin lalo na ang pagkain. Grabe ka, Tatay Digong. Ikaw na talaga ang number 1, Tatay Digong. Hindi ka lang hingaan ng Pilipinos, but sa buong mundo. Hanga sila sa tapang na maganda mong pamumuno. God bless po, Tatay Digong. So yan mga kabayan, no, na napakadali na lang sana siguro kasi hindi naman tayo politiko. Napakadali na lang sana siguro, no? Nang magiging trabaho ni PBBM. Alam mo bakit? Kasi i-continue na lang, igagawin niya na lang yung ipagpapatuloy niya na lang yung mga ginagawa ni PRRD, no? At hindi pa siya mapapasama sa taong bayan kasi yung mga ginagawa ni PRRD gustong-gusto ng taong bayan kung ipinagpatuloy niya lang sana. Ang tanong nga, bakit hindi mo ipinagpatuloy pero nung kampanya sinasabi mong ipagpapatuloy natin, nabudol talaga tayo, no, mga kababayan, walang hinayutak talaga. Ang ganda-ganda ng Pilipinas noon, may pandemic pa, hindi nag-sold ng ginto. Pero ngayon, wala naman tayong nararamdaman eh. Buti sana kung yung pinagbilihan ng ginto, ibibigay sa mga mahihirap talaga. Hindi nga natin alam kung saan na napunta yun eh. Ay, nako. Anyway, mga kababayan, anong po ang inyong opinion, reaction, or kritisismo sa video ito? Comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po.